Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malagim na trahedya na naman ang yumanig sa rehiyon ng Darfur sa Sudan matapos masawi ang hindi bababa sa 35 katao dahil sa isang biglaang pag-atake ng drone. Ayon sa mga ulat, ang mapaminsalang pag-atake ay isinagawa umano ng militar ng Sudan at direktang tumama sa isang hukumang sibil doon. Agad na kinitil ng malakas na pagsabog ang buhay ng mga inosenteng sibilyang naroroon lamang para asikasuhin ang kanilang pang-araw-araw na mga gawain. Naganap ang madugong insidente sa nayon ng Al-Zawiya Gara sa estado ng North Darfur. Ang tinarget ng pag-atake ng drone ay ang mismong gusali ng hukumang sibil na nagsisilbing sentro ng hustisya at panlipunang ugnayan para sa komunidad. Ayon sa mga saksi, walang anumang babala bago ang pag-atake na nagdulot ng malawakang pagkawasak at matinding takot sa mga residenteng umaasa lamang sa proteksyon ng kanilang lokal na pamahalaan. Ang malagim na balitang ito ay mabilis na kinumpirma at iniulat ng Emergency Lawyers, isang independyenteng grupo ng mga abogadong nakatuon sa pagdodokumento ng mga kalupitan sa Sudan. Ayon sa pahayag ng samahan, ang pasilidad na binomba umano ng militar ay walang kinalaman sa mga armadong labanan at eksklusibong ginagamit para sa mga gawaing sibil, legal at hudisyal ng mga mamamayan sa rehiyon. Sa isang mariing pahayag, kinondena ng emergency lawyers ang naganap na insidente. Binigyang diin nila na ang direktang pag-atake sa mga sibilyan at mga pasilidad na sibil ay itinuturing na isang malubhang paglabag sa pandaigdigang makataong batas. Ayon sa grupo, walang anumang dahilan ang maaaring magbigay katwiran sa pagbomba sa isang hukuman kung saan nagtitipon ang mga karaniwang tao upang ayusin ang kanilang mga usapin. Kasabay ng kanilang pagkondena, nanawagan din ng grupo sa pandaigdigang komunidad na magsagawa ng agarang imbestigasyon sa naganap na krimen. Nais nilang papanagutin sa batas ang mga responsable sa pag-atake upang makamit ang katarungan para sa mga biktima. Iginiit nila na kung hindi kikilos ang United Nations, patuloy na babalewalain ng mga armadong puwersa ang kaligtasan ng mga inosenteng mamamayan doon. Sa kabila ng mabibigat na akusasyon at panawagan para sa katarungan, nananatiling tahimik ang pamunuan ng opisyal na hukbong sandatahan ng Sudan. Hanggang sa mga sandaling ito, hindi pa rin sila tumutugon sa mga opisyal na kahilingan para sa kanilang pahayag tungkol sa naganap na pag-atake ng drone. Ang pananahimik na ito ay lalo pang nagpapataas ng tensyon at nagpapakita ng kawalan ng pananagutan sa gitna ng lumalalang krisis sa bansa. Upang mas maunawaan natin ang sitwasyon, mahalagang balikan ang ugat ng labanang ito. Noong Abril ng taong 2023, sumiklab ang isang malawakang digmaan sa Sudan. Ang hidwaan ay nagsimula bilang isang agawan sa kapangyarihan sa pagitan ng mga pinuno, ngunit mabilis itong naging isang ganap na digmaang sibil. Simula noon, ang buong bansa ay nalugmok sa matinding kahirapan at pagkawasak. Ang digmaan ay patuloy na nagaganap sa pagitan ng dalawang makapangyarihang pangkat sa bansa, ang opisyal na militar ng Sudan at ang puwersang paramilitar na kilala bilang Rapid Support Forces o RSF. Ang dalawang panig na ito na dating magkakampi sa pamahalaan ay naglalaban ngayon para sa ganap na kontrol sa buong bansa. Ang tuloy-tuloy na labanan ay nagdulot ng matinding pagdurusa sa milyon-milyong sibilyang naiipit sa mga sagupaan. Ayon sa datos mula sa Armed Conflict Location and Event Data o ACLED, isang organisasyong nagbabantay sa mga pandaigdigang hidwaan, hindi bababa sa 59,000 tao na ang nasawi sa digmaang ito. Ang bilang na ito ay patunay ng tindi ng karahasang nararanasan sa Sudan araw-araw. Libo-libong pamilya na ang tuluyang nawala ng kanilang mga mahal sa buhay at tila wala pang anumang palatandaan na malapit nang matapos ang labanan. Gayunpaman, naniniwala ang maraming grupong nagbibigay ng makataong tulong na ang opisyal na bilang ng mga nasawi ay mas mababa kaysa sa tunay na kalagayan dahil sa kawalan ng maayos na komunikasyon at limitadong pagpasok sa mga lugar na pinakamalubhang naapektuhan, pinangangambahang ang tunay na bilang ng mga namatay ay maaaring ilang ulit na mas mataas. Marami ang namamatay ng hindi na naitatala dahil sa patuloy na kaguluhan. Isang kapansin-pansing aspeto ng nagpapatuloy na digmaang ito ang malaking pagbabago sa paraan ng pakikipaglaban. Ang paggamit ng mga drone o sasakyang panghimpapawid na walang piloto ay naging isa sa mga pangunahing sandata sa kanilang mga operasyon. Ang teknolohiyang ito ay nagbigay daan sa malalayuan at mabilis na pag-atake, ngunit nagdulot din ito ng mas malaking panganib sa mga sibilyang walang sapat na babala bago bumagsak ang mga bomba.
Parehong gumagamit ng mga mapaminsalang pag-atake ng drone ang militar ng Sudan at ang puwersa ng RSF sa kanilang pang-araw-araw na mga operasyon. Ang bawat panig ay nagpapaligsahan sa paggamit ng makabagong teknolohiyang ito upang makakuha ng bentahe sa labanan. Subalit ang masaklap na katotohanan ay madalas na tumatama ang mga pag-ataking ito sa mga pamayanan, palengke at gusaling sibil na nagdudulot ng malawakang pinsala at pagkamatay. Ayon sa pinakahuling ulat ng United Nations, ang mga pag-atake gamit ang drone ay naging isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga tao sa buong Sudan. Ipinapakita ng ulat na ito kung paano binago ng makabagong teknolohiya ang mukha ng digmaan sa mas mapanira at nakamamatay na paraan. Ang mga drone na dati ay karaniwang ginagamit lamang para sa pagsubaybay ay naging mga kasangkapan na ngayon sa pagpatay sa mga sibilyan. Sa katunayan, naglabas ang United Nations ng isang nakagigimbal na estadistika para sa unang 4 na buwan ng taong 2026. Lumalabas sa kanilang pag-aaral na 80% ng lahat ng pagkamatay ng mga sibilyan sa panahong iyon ay dulot ng mga pag-atake ng drone. Ang datos na ito ay nagpapakita na ang mga makabagong sandatang ito ay nagdudulot ng hindi katanggap-tanggap na pinsala sa mga mamamayan. Bukod sa trahedya ng pagkawala ng buhay, nagdudulot din ang mga pag-atake ng drone ng matinding pinsala sa mga natitira pang infrastrukturang sibil ng bansa. Ang pagkasira ng mga ospital, paaralan at hukuman tulad ng nangyari sa Darfur ay unti-unting nagpapabagsak sa buong lipunan ng Sudan. Kung walang maayos na gumagana mga institusyon, lalo pang nagiging mahirap para sa mga mamamayan na mabuhay ng may dignidad at seguridad. Ang patuloy na karahasan at kawalan ng seguridad ay nagbunga rin ng isa sa pinakamalalang krisis sa sapilitang paglikas sa buong mundo. Milyon-milyong mamamayang Sudanese ang napilitang umalis sa kanilang mga tahanan upang takasan ang mga bomba at labanan. Marami sa kanila ang nagtungo sa mga karatig bansa, habang ang iba naman ay nananatiling lumikas sa loob mismo ng Sudan at namumuhay sa mga kampo para sa mga bakwit. Sa kabila ng paulit-ulit na panawagan mula sa iba't ibang bansa at mga pandaigdigang organisasyon para sa isang pansamantalang tigil putukan upang maihatid ang makataong tulong, patuloy pa rin ang mga pag-atake ng magkabilang panig. Ang kawalan ng kagustuhan ng mga pinuno ng militar na maupo sa hapag ng negosasyon ay lalo pang nagpapahaba sa karahasan. Patuloy na naghahanap ng paraan ng pandaigdigang komunidad upang mapilit ang dalawang panig na itigil ang labanan. Isa sa pinakamalalaking hamon sa kasalukuyang sitwasyon ang ligtas na paghahatid ng tulong sa rehiyon ng Darfur. Dahil sa patuloy na labanan at mga himpilan ng pagsusuri ng militar, nahihirapan ang mga ahensiyang nagbibigay ng makataong tulong na marating ang mga mamamayang nangangailangan. Ang pagbomba sa mga pasilidad na sibil tulad ng hukuman ay lalo pang nagpapahirap sa koordinasyon ng tulong at naglalagay sa panganib sa buhay ng mga manggagawang makatao. Ang trahedya sa nayon ng Al-Zawiya Gara ay nagpapakita ng lumalalim na krisis sa buong sistema ng hustisya at kaayusang panlipunan sa Sudan. Sa pag-atake sa mga hukumang sibil, hindi lamang mga buhay ang kinitil, kundi pati na rin ang huling pag-asa ng mga mamamayan para sa isang mapayapang pamayanan. Ang kawalan ng legal na proteksiyon ay nagiiwan sa mga sibilyan na lubhang vulnerable sa anumang uri ng karahasan. Sa pagtatapos ng ulat na ito, muling nananawagan ang mga tagapagtanggol ng karapatang pantao na huwag sanang kalimutan ng mundo ang nagaganap na trahedya sa Sudan. Ang buhay ng bawat sibilyang nasasawi sa mga pag-atake ng drone ay may halaga at hindi dapat ituring na isa lamang numero. Isang malaking krisis sa diplomasya ang kasalukuyang sumiklab sa gitnang silangan. Kinumpirma ni Pangulong Donald Trump na kinansela niya ang isang malaking operasyong militar laban sa Iran upang bigyang daan ang negosasyon. Gayunpaman, ang hakbang na ito ay naglagay sa kanya sa isang matinding dilema. Ang sitwasyong hindi maaaring lumaban ngunit hindi rin maaaring makipagkasundo dahil sa napakahirap na kondisyon ng Tehran. Bago ang desisyong ito, naghanda ang Estados Unidos ng isang malupit at malawakang serye ng mga airstrike na tatagal sana ng 2 linggo. Ang target ng planong ito ay ang mga kritikal na infrastruktura ng enerhiya sa Iran upang pilitin silang sumuko. Ngunit sa huling sandali, ipinatigil ito ni Trump sa pag-asang mabubuksan muli ang kipot ng Hormuz sa pamamagitan ng isang mabilis na kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Ito na ang ikapitong pagkakataon na nagbanta si Pangulong Trump ng pag-atake ngunit umatras din sa huli. Sa bawat pagkakataong ginagawa ito ng Amerika, lalong tumitibay ang paninindigan ng Iran. Sa halip na matakot sa banta ng lakas militar, mas naging agresibo ang Tehran sa kanilang posisyon sa negosasyon
at handa silang patagalin ang labanan hanggang sa mapilitan ang Washington na gumawa ng unang hakbang paatras. Ayon kay Trump, tinanggap ng Iran ang alok na makipag-usap dahil nakita nila ang dambuhalang paghahanda ng militar ng Amerika para sa isang pag-atake. Sinabi pa ng Pangulo na nakatakdang magpulong ang mga opisyal ng dalawang panig upang simulan ang talakayan. Naniniwala ang Washington na ang takot sa isang malawakang digmaan ang nagtulak sa Tehran na muling maupo sa mesa ng negosasyon para sa isang kasunduang pabor sa kanila. Gayunpaman, nananatiling tahimik ang Tehran at wala pang opisyal na tugon sa mga pahayag ng leader ng Amerika. Sa halip, inanunsyo ng Iran na malapit na silang makipagkasundo sa Oman hinggil sa pamamahala sa estratehikong kipot ng Hormuz nang hindi man lamang binabanggit ang pangalan ng Estados Unidos. Ipinapakita nito ang tila kawalan ng interes ng Iran na sumunod sa mga kagustuhan at dikta ng Administrasyong Trump sa usaping ito. Dahil dito, maraming eksperto sa buong mundo ang nagdududa sa sinasabing negosasyon ni Trump. Ang mga nakaraang pahayag ng Pangulo tungkol sa mga kasunduang malapit ng maabot ay hindi kailanman nagkatotoo sa nakalipas na mga buwan. Walang anumang senyales na handang isuko ng Iran ang kanilang kontrol sa kipot ng Hormuz na siyang pinakamahalagang daanan ng supply ng langis sa buong mundo para lamang sa pansamantalang kapayapaan. Malinaw ang posisyon ng Iran, tatapusin lamang nila ang hidwaan kung kikilalanin ang kanilang ganap na kontrol sa kipot ng Hormuz. Nais ng Tehran na bigyan sila ng Amerika ng karapatang mangolekta ng bayad o toll mula sa mga barkong dumaraan dito. Ang pagpayag dito ay magiging legal na pagkilala sa kanilang kapangyarihan sa ilalim ng internasyonal na batas, isang bagay na magpapalakas sa kanilang impluwensiya sa buong gitnang silangan. Ngunit ito ay isang pulang linya na hinding-hindi maaaring tawirin ng White House. Maraming matataas na opisyal ng Amerika, kabilang si Senador Marco Rubio, ang nagbabala laban sa anumang kasundo ang magbibigay sa Iran ng kontrol sa Hormuz. Naniniwala sila na ang pagbibigay ng ganitong konsesyon ay magpapahina sa kakayahan ng Amerika na pigilan ang mga agresibong hakbang ng Iran sa hinaharap at maglalagay sa rehiyon sa panganib. Kung papayagan ng Iran na mangolekta ng toll, mapipilitan ng ibang mga bansa na humingi ng exemption mula sa mga parusa ng Amerika upang makapagbayad sa Tehran. Ito ay magpapahina sa mga pandaigdigang parusa at magiging mas mahirap para sa internasyonal na komunidad na pigilan ang ambisyong nuclear ng Iran. Kaya naman ang usaping ito ay naging isang malaking pader na humaharang sa anumang diplomatikong solusyon sa pagitan ng dalawang bansa. Bukod sa matigas na posisyon ng Amerika, ang panloob na politika ng Iran ay isa ring malaking hadlang. May matinding pagkakahati sa loob ng pamahalaan ng Iran kung dapat ba silang makipagkasundo sa Estados Unidos o ipagpatuloy ang paglaban. Ang kawalan ng pagkakaisa sa Tehran ay nagpapahirap sa pagbuo ng isang pinal na desisyon na lalong nagpapatagal sa krisis at nagpapalabo sa pag-asang magkaroon ng kapayapaan sa lalong madaling panahon. Ayon kay Alex Gray, isang dating opisyal ng National Security Council ng Amerika, malakas ang loob ng Iran dahil nararamdaman nilang hawak nila ang bentahe sa labanang ito. Kaya naman, tinatanggihan nila ang anumang kompromiso kahit na maaari silang makakuha ng panandaliang ginhawa mula sa mga parusang pang-ekonomiya. Para sa kanila, ang pangmatagalang kontrol sa kipot ng Hormuz ay mas mahalaga kaysa sa anupaman sa ngayon. Sa kabilang banda, hindi rin kayang simulan ng Amerika ang isang ganap na digmaan na maaaring magliyab sa buong rehiyon. Ang isang malawakang labanan ay magiging napakamahal at mapanganib para sa Washington. Ang ganitong sitwasyon ay nagiiwan sa White House ng napakakaunting pagpipilian kung saan ang bawat direksyon ay may kaakibat na matinding panganib sa politika, ekonomiya at seguridad ng bansa, pati na rin ng buong mundo. Lalong sumisikip ang oras para kay Trump dahil 3 buwan na lamang bago ang halalan sa Kongreso. Kasabay nito, ang presyo ng petrolyo sa Amerika ay tumaas na sa mahigit $1 bawat litro na nagpapahirap sa mga mamamayan. Ang usaping pang-ekonomiyang ito ay direktang nakaaapekto sa suporta ng publiko sa administrasyon na naglalagay ng karagdagang presyur sa mga mambabatas na tapusin na ang gulo sa lalong madaling panahon. Maraming mambabatas mula sa Partidong Republikano ang naiinip na at nais nang tapusin ang labanang ito. Gusto nilang ituon ang pansin sa mga patakarang pang-ekonomiya na nakapaloob sa mga batas na nilagdaan ni Trump noong nakaraang taon upang makuha ang boto ng mga mamamayan. Ngunit habang tumatagal ang hidwaan, patuloy na nagiging sentro ng talakayan ang usaping militar na sumisira sa kanilang mga plano para sa kampanya sa halalan. Habang nagpapatuloy ang tensisyon, ang mga sundalong Amerikano sa gitnang silangan ay nananatiling lantad sa mga pag-atake ng Iran.
Ang mga base militar ng Amerika at ang mga pasilidad ng langis ng mga kaalyado nito sa Golpo ay patuloy na pinupuntirya ng mga misil. Ang panganib ng pagkamatay ng mga sundalo at ang banta sa supply ng enerhiya ay patuloy na nagpapataas ng presyur sa pamahalaan na gumawa ng mabilis na aksyon sa usaping ito. Inilarawan ni Danny Citrinowicz, isang eksperto sa gitnang silangan, ang kalagayan ni Pangulong Trump bilang napakahirap. Anumang kasunduan ay mangangahulugang kailangang kilalanin ng Amerika ang kapangyarihan ng Iran sa kipot ng Hormuz na isang malaking kabiguan para sa Washington. Ngunit kung walang kasunduan, muling babalik ang marahas na labanan na lalo pang magpapataas sa presyo ng langis sa buong daigdig at sa loob ng bansa. Ang usapin sa kipot ng Hormuz ay maaari ring lumikha ng isang mapanganib na halimbawa para sa iba pang mga kaaway ng Amerika tulad ng mga rebeldeng Houthi sa Dagat Pula. Kung hahayaan ng Amerika ang Iran na manggulo sa mga internasyonal na daanan ng barko ng walang kaparusahan, hihina ang tiwala sa kakayahan ng militar ng Estados Unidos na protektahan ang malayang paglalayag na pinangangalagaan ng bansa sa loob ng 80 taon. Ipinahayag kamakailan ni Trump ang kanyang matinding galit sa Iran at inakusahan ang mga pinuno nito ng pagsisinungaling at pagbaluktot sa katotohanan sa mga negosasyong nuklear. Sa isang pagpupulong sa Camp David, sinabi ng Pangulo na nawawalan na siya ng tiwala sa Tehran dahil sa kanilang kawalan ng katapatan. Ipinapakita nito ang lumalalim na lamat at kawalan ng tiwala sa pagitan ng dalawang bansa na mahirap ng ayusin. Bagamat sinasabi ng Washington na marami silang nawasak na armas ng Iran, inamin ni Trump na marami pa ring misil at drone ang Tehran. Sa mga nakaraang araw, umatake ang mga puwersa ng Iran sa isang base ng Amerika sa Kuwait at sa mga pasilidad sa Saudi Arabia. May hinala rin na sila ang nasa likod ng isang cyber attack sa sistema ng tubig sa Minnesota na nagpapakitang kaya nilang manakit sa iba't ibang paraan at lugar. Ayon kay Elliot Abrams, may tatlong mahihirap na opsyon si Trump: sumuko sa Iran, maglunsad ng mas malaking digmaan o patagalin ang kasalukuyang sitwasyon. Walang magandang alternatibo sa mga ito. Habang papalapit ang halalan sa Nobyembre, tinanggap na ng kampo ni Trump ang katotohanang walang madaling solusyon sa krisis na ito at kailangan nilang harapin ang pangmatagalang banta mula sa Tehran sa mga susunod pang buwan.